Sa Genesis 1.26, sinabi ng Diyos, "Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis." Ang talatang ito ay mahalaga sa pag-unawa ng natatanging papel ng tao sa nilikha ng Diyos. Binibigyang diin nito na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, na may kakayahang magpakita ng mga katangian ng Diyos tulad ng pag-ibig, empatya at katarungan. Ang banal na pagkakahawig na ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tularan ang karakter ng Diyos, na nagpapakita ng mga katangian tulad ng malasakit at katarungan na sentral sa ating pakikisalamuha sa iba. Pag-unawa sa Genesis 1.26, bago nilikha ng Diyos ang anumang bagay, nilikha niya ang isang makapangyarihang espiritu na kilala ngayon bilang si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng bagay ay nilikha sa langit at sa lupa. Kolosas 1:16. Si Jesus, na larawan ng hindi nakikitang Diyos, Kolosas 1:15, ay ganap na nagpapakita ng personalidad ng Diyos. Kaya't nang sinabi ng Diyos, "Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan," ito ay tumutukoy sa malalim na pakikipagtulungan sa pagitan ng Diyos at ni Jesus sa paglikha ng tao. Dagdag pa rito, itinuturo sa talata na nilikha ang tao upang magkaroon ng kapangyarihan sa mga hayop ng lupa. Bagamat ang mga hayop ay hindi nilikha sa larawan ng Diyos at hindi nagtataglay ng mga katangiang pantao tulad ng pag-ibig o konsensya, mahalaga pa rin sa Diyos ang kanilang kalagayan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang responsibilidad na pangalagaan ang lahat ng nilalang na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mabuting tagapangalaga. Awit 8, Kawikaan 12:10. Ang turo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagrespeto sa lupa at sa mga nilalang nito. Ang konteksto ng Genesis 1:26, ang mga unang kabanata ng Genesis ay nagbibigay ng kabuuang pagtingin sa paglikha ng Diyos. Pagkatapos likhain ng sansinukob ang mundo at ang lahat ng buhay, nakita ng Diyos na lahat ng nilikha niyang ito ay napakabuti. Genesis 1:31. Subalit, ang paglikha ng tao ang kanyang pinakamahalagang obra. Tayo ay nilikha upang magpakita ng kanyang banal na mga katangian, isang bagay na wala sa ibang nilalang. Pagtugon sa mga maling pagkaintindi tungkol sa Genesis 1:26. Maling pagkaintindi 1. Ang mga lalaki lamang ang may kakayahang magpakita ng mga katangian ng Diyos. Katotohanan, ang salitang tao sa kontekstong ito ay tumutukoy sa lahat ng tao, mga lalaki at mga babae. Parehong nilikha ang mga lalaki at babae ayon sa larawan ng Diyos at pareho silang may pagkakataon na ipakita ang kanyang mga katangian, pati na rin ang makamtan ang kanyang biyaya at pangako ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Maling pagkaintindi 2. Ang Diyos ay may katangiang pisikal na katulad natin. Katotohanan, ang Diyos ay isang espiritu, Juan 4:24, at hindi siya nakatali sa pisikal na mundo. Kapag binanggit sa Biblia ang mukha, kamay o puso ng Diyos, ito ay mga metaporikal na paglalarawan upang matulungan tayong maunawaan ang kanyang kalikasan sa paraang maiintindihan ng tao. Exodo 15:6, 1 Pedro 3:12. Maling pagkaintindi 3. Ang Genesis 1:26 ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Katotohanan, bagamat may malapit na relasyon ng Diyos at si Jesus bilang ama at anak, sila ay magkaibang mga individual. Si Jesus mismo ang nagturo na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa Kanya. Juan 14:28. Upang mas lalo itong maunawaan, mahalagang pag-aralan ang relasyon ni Jesus at ng Diyos. Kabilang na ang tanong kung si Jesus ba ay Diyos. Ipinapakita ng Genesis 1:26 ang espesyal na lugar ng tao sa paglikha ng Diyos, na may kakayahan at responsibilidad tayong magpakita ng kanyang banal na kalikasan at pangalagaan ng mundong ipinagkatiwala niya sa atin.